Ngayon, alin po sa dalawang klase ng wage distortion ang actionable o ibig sabihin po pwedeng maging basihan ng pag-file ng empleyado ng kaso sa DOLE. Ang wage distortion po na actionable ay yung tinatawag nating legal wage distortion. Kung mayroong pagtaas ng sahod na mula sa batas at dahil dito nagkaroon ng wage distortion sa dalawang grupo ng empleyado, pwede pong i-correct ito ng employer. Mandatory po, dapat i-correct nila ito. Okay? Ngayon, yung pong factual wage distortion naman po, yung pagtaas ng sahod na galing naman sa discretion ng company, hindi po ito subject sa correction. Kung mapatunayan ng employer na yung kanyang management prerogative ay ginawa in good faith. Tandaan po ninyo, malawak ang saklaw ng management prerogative ng isang kumpanya. Ito po yung mga regulatory policies nila sa hiring, sa pagbibigay ng sahod, sa increments, yung mga salary increase, sa pag-classify ng empleyado, ganon. Yun po yung management prerogative sa discipline, sa pagbibigay ng mga benepisyo, sa pag-determine kung ano yung mga company policies or violations na dapat hindi magawa ng empleyado sa loob ng kanilang kumpanya. Sobrang lawak po ng management prerogative na ito. Ngayon, kung hindi naman po mapatunayan na yung wage distortion na factual na tinatawag natin, kung hindi mapatunayan na done in bad faith, hindi po ito subject for correction by the management kasi po ito ay isang business decision na nakapaloob sa management prerogative ng kumpanya. So, ang maaari lamang pong ipakorek sa employer ay yung legal wage distortion kapag po yung salary increase ay galing sa isang wage order o batas. Ngayon, paano naman kung meron sa inyong collective bargaining agreement o CBA na tinatawag? Itong CBA na to, matatagpuan nyo to sa mga kumpanya na may union. Okay. So, paano kung merong mga CBA o may provision sa CBA na nagsasabing dapat mayroong equal pay for equal work? Ibig bang sabihin nito, kapag pareho tayo ng posisyong hawak, pareho na dapat yung sahod natin? Mali pa rin po.